Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Evelyn T. Lumabi ng RMFB and CRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Matapos ang isang matagumpay na anti-illegal drug operation, nasabat ang mahigit 8.8 million pesos na halaga ng ipinagbabawal na gamot sa ikinasang operasyon ng mga otoridad sa Bacolod City. Ibabalita yan ni Patrolwoman Dominic De Palubos. Nakumpiska ang higit 8.8 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isang bypass operation sa Barangay Mandalagan, Bacolod City nito lamang ika-12 ng Enero taong kasalukuyan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Bacolod City Drug Enforcement Unit sa superbisyon ni Police Lieutenant Colonel Antonio Benetes Jr., officer in charge ng nasabing unit, na nagresulta sa pagkakaaresto ng dalawang individual na kinilalang si alias Ramir, 53 taong gulang at residente ng nasabing lugar, at itinalagang high-value individual, at alias Anthony, 45 taong gulang at isang street-level individual at nakatira sa Purok Paraiso, Barangay Hilamonan, Cabangcalan City, Negros Occidental. Nakuha sa pag-iingat ng mga sospek ang humigit kumulang 1.3 kilo ng hinihinalang shabu na may kabuuang halaga na tinatayang 8,840,000 piso. Ayon sa pulisya, ang iligal na droga ay pinaniniwalaang ihahanda para ibenta sa panahon ng Sinulog Festival sa Cabangcalan City, kung kailan inaasahang dadagsa ang mga tao. Dahil sa maagap na aksyon ng PNP na protektahan ang publiko mula sa posibleng paglaganap ng ipinagbabawal na droga at krimen, kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek para sa tamang disposisyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Binigyang diin din ng Philippine National Police na ang mga ganitong operasyon ay bahagi ng kanilang mas pinaigting na kampanya upang buwagin ang mga sindikato, putulin ang supply ng iligal na droga, at tiyakin ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Patuloy rin ang isinasagawang intelligence operations upang matunton ang iba pang sangkot sa iligal na gawain. Ang matagumpay na operasyong ito ay patunay na hindi tumitigil ang PNP sa pagbabantay at pagkilos, lalo sa mga panahong kritikal para sa kapayapaan at kaayusan. Sa bawat nasasabat na iligal na droga, mas lalo nilang nilalapit ang layuning magkaroon ng ligtas, maayos at drug-free na komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic T. Palubos. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. Command visit sa Police Regional Office 3, pinangunahan ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Sinar Tatas Jr. Magbabalita dyan si Patrolman Don Brosas. Nagsagawa ng command visit si Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Tatas Jr.
sa Police Regional Office 3 noong Enero 12 ni Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., Regional Director kasama ang Pro 3 Command Group at Regional Staff. Layunin ng pagbisita na suriin ang mga operasyon, kilalanin ang mga tagumpay ng rehiyon at talakayin ang mga mahalagang issue at serbisyong pampubliko sa Central Luzon. Binigyang diin ni Police Lieutenant General Nartates ang kahalagahan ng malinaw na pamumuno, pananagutan at maagap na aksyon sa pagtugon sa mga hamon sa seguridad. Pinangunahan din niya ang basbas ng bagong Pro 3 Multi-Purpose Hall at Finance Building na makakatulong sa mga operasyon at kapakanan ng mga kapulisan. Sa isinagawang Talk to Men at Command Conference, muling iginiit ni Police Lieutenant General Nartates na ang disiplina, integridad at profesionalismo ang pundasyon ng isang mapagkakatiwalaang serbisyo ng pulisya, kasabay ng talakayan sa mga direksyong operasyonal ng Pro 3. Ang command visit ay patunay ng hands-on leadership ng PNP na nagpapatibay sa kahandaan at responsableng paglilingkod ng Pro 3 para sa mamamayan ng Central Luzon. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isabela Police Provincial Office, naggawad ng parangal para sa natatanging unit na nagpakita ng dedikasyon at serbisyo publiko sa kanilang nasasakupan. Patrolwoman Rachel Ledesma sa balita. Matagumpay na naaresto ng San Jose del Monte City Police Station ang dalawang individual na sangkot sa iligal na droga matapos ang isinagawang buy-bust operation sa Barangay Santo Niño 2, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rayson M. Bagain, hepe ng naturang istasyon, ang mga naarestong suspect na sina alias Jawo, 34 anyos, residente ng San Jose del Monte, Bulacan, at alias Bert, 35 anyos, residente ng Norzagaray, Bulacan. Nakumpiska ng mga otoridad ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 60 grams at may standard drug price na 408,000 pesos at 1,000 peso bill bilang buy-bust money. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang Bulacan PNP sa pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa mas pinaigting na mga operasyon laban sa iligal na droga at iba pang uri ng kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng buong komunidad. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalin Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balita Pulis. Dalawang lalaki arestado matapos ang panunuhol sa pulis sa Cebu City. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolwoman Sari Bernales. Muling pinatunayan ng Philippine National Police ang matatag nitong paninindigan laban sa smuggling at katiwalian matapos maaresto ang 2 individual na nagtangkang manuhol kaugnay ng pagkakasamsam ng ilegal na sigarilyo sa Central Visayas noong gabi ng Enero 10 sa kasalukuyang taon. Nagsagawa ng intelligence-driven checkpoint operations ang PNP sa Barangay Poblasyon Santander, Cebu sa pangunguna ng Police Regional Office 7 at katuwang ang Bureau of Internal Revenue na nagresulta sa pagkakasamsam ng 200 na kahon ng illegal na Oris cigarettes. Nagkakahalaga ng humigit kumulang 20 milyon at pagkakaaresto sa driver at pahinante ng shipment. Bilang pagpapatuloy ng investigasyon noong Enero 11, naaresto ang 2 karagdagang suspect matapos tangkain na suhulan ang mga pulis upang maareglo ang kaso. Nakumpiska sa kanila ang higit 1 million cash, 3 high-end na cellphone at isang Toyota Fortuner na ngayon ay nasa kustodiya na ng RSPU 7 para sa kaukulang kaso. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., malinaw na ipinapakita ng operasyon na hindi nagpapatinag ang PNP sa anumang anyo ng panunuhol at patuloy nitong ipapatupad ang batas mula sa seizure hanggang sa pananagutan, alinsunod sa PNP-focused agenda at sa adhikaing bagong PNP para sa bagong Pilipinas.
Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng dalawang lalaki matapos ang ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa San Jose del Monte, Bulacan. 480,000 pesos halaga ng illegal na droga na samsam. Tinutukan niyan ni Patrolwoman Crystalline Javier. Tagumpay na naaresto ng San Jose del Monte City Police Station ang dalawang individual na sangkot sa illegal na droga matapos ang isinagawang buy-bust operation sa Barangay Santo Niño 2, lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Rayson M. Bagain, hepe ng naturang istasyon, ang mga naarestong suspect na sina alias Jawo, 34 anyos, residente ng San Jose del Monte, Bulacan, at alias Bert, 35 anyos, residente ng Norzagaray, Bulacan. Nakumpiska ng mga otoridad ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 60 grams at may standard drug price na 408,000 pesos at 1,000 peso bill bilang buy-bust money. Nahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang Bulacan PNP sa pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, sa mas pinaigting na mga operasyon laban sa illegal na droga at iba pang uri ng kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng buong komunidad. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Crystalline Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. PNP, ipinakita ang matatag na law enforcement efforts sa lingguhang press briefing sa Campo Crame. Nakatutok siyan si Patrolwoman Sari Bernales. Muling ipinangalan ng Philippine National Police ang kanilang matibay na paninindigan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan matapos isagawa ang isang press briefing na naglalaman ng weekly accomplishments ng mga police-initiated operations sa iba't ibang panig ng bansa. Ibinahagi ni Police Brigadier General Hansel M. Marantan, Director ng Highway Patrol Group, ang matagumpay na pagka-recover ng mga mamahaling sasakyan sa Taguig City na bunga ng mas pinaigting na anti-carnapping at intelligence-driven operations ng PNP. Ayon sa HPG, ang naturang operasyon ay bahagi ng patuloy na kampanya laban sa organized vehicle theft syndicates. Samantala, iniulat naman ni Police Colonel Ariel A. Red, Acting Provincial Director ng Cavite Police Provincial Office, ang isang buy-bust operation sa General Trias City, Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspect at pagkakakumpiska ng iligal na droga. Binigyang diin ng Cavite PPO na ang naturang operasyon ay patunay na walang humpay ang kampanya ng PNP laban sa iligal na droga upang maprotektahan ang mga komunidad. Nagbigay rin ng komprehensibong ulat si Police Major Hazel Asilio, NCRPO-PIO, kaugnay ng Traslasyon 2026 kung saan matagumpay na naisakatuparan ang crowd management, security deployment at coordination sa iba't ibang ahensya. Ayon sa NCRPO, naging maayos at ligtas ang pagdaraos ng aktibidad dahil sa maagang pagpaplano at disiplina ng mga nakadeploy na pulis. Sa kabuuan, binigyang diin ng PNP na ang mga operasyong ito ay patunay ng kanilang dedikasyon sa epesyenteng pagpapatupad ng batas, mabilis na pagtugon sa krimen at patuloy na pagbabantay sa kaligtasan ng publiko. Tiniyak ng pamunuan ng PNP na magpapatuloy ang mga hakbang upang higit pang mapalakas ang tiwala ng mamamayan at mapanatili ang kapayapaan sa buong bansa. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Hindi na nakapalagpa ang isang high-value drug suspect sa ikinasang buy-bust operation ng PNP Drug Enforcement Group sa bayan ng Clarin, Bohol. Mahigit kumulang 7.85 million pesos na halaga ng illegal na droga, kumpiskado. Narito ang detalye ng report mula kay Patrolman Don Brosas. Arestado ang isang high-value individual matapos masamsam ang mahigit 7.85 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa buy-bust operation ng PNP Drug Enforcement Group sa bayan ng Clarin, Bohol. Ayon sa PNP DEG, isinagawa ang operasyon bandang alas 7:18 ng gabi
sa barangay Kaluwasan. Nahuli ang 50 anyos na sospek na kilala sa alias na Jimmy, na kinilalang sangkot umano sa iligal na bentahan ng droga sa lugar. Nakumpiska mula sa sospek ang humigit kumulang 1,155 grams ng hinihinalang shabu. Dinala siya sa Clarin Municipal Police Station para sa dokumentasyon habang ang mga droga ay isinumite sa forensic unit para sa laboratory examination at paghahain ng kaukulang kaso. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police Regional Office 5 mas pinaigting ang tulong, suporta at seguridad sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. May report dyan si Police Staff Sergeant Mercolito P. Lovendino Jr. Habang patuloy na nanatili sa mga evacuation center ang maraming residente dahil sa patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon, mas pinaigting ng Pro5 ang kanilang suporta sa mga apektadong komunidad sa pamamagitan ng pamamahagi ng pagkain at pagsasagawa ng feeding programs. Layunin ng mga inisyatibong ito na matiyak na may sapat na nutrisyon at pangangalaga ang mga pamilyang naapektuhan ng sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng mainit na pagkain at mahalagang food supplies, sinisikap ng Pro5 na maibsan ang hirap at pangangailangan ng mga residenteng pansamantalang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Kasabay nito, patuloy ang sinasagawang mahigpit na monitoring ng Tabaco City Police Station sa border control point na matagpuan sa Barangay Buwang, Tabaco City. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang pangunahing daanan patungo sa 6 km permanent danger zone ng Bulkang Mayon upang pigilan ang pagpasok ng mga residente at turista. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mga preemptive safety measures ng lokal na pamahalaan habang nananatili sa alert level 3 ang bulkan upang masiguro ang kaligtasan ng publiko. Bilang dagdag na seguridad, naglagay rin ng mga sandbag ang kapulisan ng Tabaco City Police Station sa lahat ng kanilang border control point patungo sa paanan ng Bulkang Mayon. Ito ay upang mapalakas ang kanilang pagbabantay at kahandaan sa anumang posibleng banta. Patuloy din nakapag-ugnay ang kapulisan sa lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang matiyak ang kaligtasan, kaayusan at kapakanan ng mga mamamayan sa gitna ng patuloy na aktibidad ng bulkan. Mula dito sa Albay, ako po yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercolito P. Lovendino Jr. Alagad ng batas, tagataguyod ang balitang pulis. At yan ang iniulat ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Sr. Tates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Evelyn Lumabi ng RMFB and CRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.